Hello and welcome back po sa another online tutorial, and ngayon po ay series 3 or part 3 ng ating Photoshop Essential Training. And ang magiging topic po natin ay variables and action ng Photoshop. So gagamitin po natin yung variables pag-extract ng data from Excel papunta sa Photoshop, and yung pong action naman gagamitin natin para po mag-generate ng multiple business card or ID card dun sa Photoshop natin. So, from the data na in-extract natin sa Excel, papuntang Photoshop, yun po yung magiging reference natin para mag-create ng business card sa bawat empleyado or bawat estudyante. So, samahan niyo po ako and start na po natin. So, open ko na po ang aking Photoshop. Same version, 2021 version ng ating series. The same version ng series 1 natin tsaka series 2. Ayan, so nag-open na po yung Photoshop natin. Then, sunod po natin gagawin ay aalamin po natin ang standard size ng magiging employee's ID natin or school ID. So, nag-extract na po ako ng data or nag-extract ako ng image or ng information galing sa Google. Ito po yung standard size ng ID card, 2.125 inches by 3.375 inch. So, punta po tayo ng Photoshop, create new. Then, dun sa ating preset, punta natin yung pixel, gawin natin inches since inches po yung given ng dimension natin. So, ilalagay na po natin is 3.375 by 2.125. So, ayan po siya. And gawin natin ay landscape ngayon ang design. Ayan, naka-landscape na siya. Then, create po tayo. So, yan na po yung ID natin. Control 0 para mag-zoom in or zoom out or zoom all rather. Ayan. Then, lagyan po natin ng guide. So, lagyan natin ng guide. From ruler, tapatan po natin ng cursor or ng mouse. Then, drag natin sa ating working area. Mag-i-snap po yan sa gitna. So, meaning nasa center line po yung ating guide para sa reference ng ating design. So, okay, magkikreate po ang design ng ID. So, yung ID natin ay, syempre, depende yan sa design ng company ninyo or ng school. So, magsasampulan ako ng ID ngayon dito. Ayan. Ito po yung bagong features ng Photoshop 2021. May round corner po yung ating rectangle. O yung mga shape natin. Ayan siya. Then, fill. Tanggalan ko ng fill. Then, stroke. Black. Then, yung size. Black. Then, yung size niya ay siguro mga 0.1 na lang or something. Yan. Reference lang naman siya. So, meron akong reference line. Lagyan ko pala ng black. Ayan. Ayan, para kita natin. And, okay. Ayan, yung kanto kasi hindi pangit, pixelated. So, check pa natin yung ating image size. 7.2 lang siya, inches. Ayun, medyo mababa yung resolution. Recreate po natin. So, create new. So, inches. Okay, so 3.375 by 2.125. 2.125 inches. So, naka-landscape. And laki na natin resolution. Siguro mga 120. Or para malinaw, 200 na lang. Ayan. Then, okay. Great. Tapos, the same din nung ginawa natin kanina. Naglagay tayo ng parang reference na guide natin. Tapos, nag-create ako ng rectangle para parang margin siya. Ayan. Tapos, i-round corner ko lang siya. Done. Lagyan ko ng black.
Ayan. Then, yung stroke ay 0 ko na lang stroke dito. Ayan. So, ano lang yung background guide. So, meron akong background guide. And, i-rasterize ko na siya siguro. Ayan. Tapos, create tayo ng another background. So, ayan. Control A siguro. Ayan. Tago ko na siya. Tapos, kunin ko yung siguro bluish background muna. Tingnan natin ang fill. Ayan. Tapos, lagyan natin ng, siyempre, picture holder or image holder. So, rectangle pa rin. Tapos, click and drag natin sa screen. Ayan. So, pag nag-create tayo ng rectangle dito or ng shape, i-press natin yung shift para yung ratio niya, yung width and height ay parehas. Ayan. So, done. Lagyan ko ng puti siguro. Ayan. So, yan po yung magiging image holder natin para sa employee's ID or student ID or student picture or employee's picture. Siguro lakihan ko pa ng konti. Ayan. Okay, done. So, then, i-rename po natin yung layer. So, napakalaga po ang layer name kung gagamit po tayo ng variable. So, gagawin natin siyang photo. Ayan. So, meron tayong photo. Tapos, lagay natin ng design yung ID natin. Ayan. Click and drag natin yung logo. Control T sa keyboard para ma-resize. Ayan. Ayan. Siguro konti pa. And create tayo ng para masentro ko yung line dito or yung drawing or rather yung name. So, nag-create ako ng dummy. Ayan, para ilalagay ko ito. Ayan, done. Ayan, tatanggalin ko na yan. Ayan. So, meron tayong sample design. And, tatanggalin ko na, lilinisin ko na yung aking logo. So, tanggalin ko yung kanyang white background. So, eraser lang siguro. Ayan, eraser tool. Ayan. So, sample lang naman siya, kaya, ayan. Tinanggal natin yung white background. Ayan. Tapos, kukunin ko yung, ito ay, Control A natin. Tapos, kukunin ko yung kulay nito. Then, ayan, para pareha sila. Ayan. Tapos, itong logo, syempre. So, depende po sa design niyo yan, Hindi naman dire-record na kung anong ginawa kong design dito is the same thing or the same design nung gagawin ninyo. So, papakita lang natin paano natin i-extract yung employees sa database papuntang Photoshop. Ayan. So, ayan na po yung design natin. Tapos, gawin natin dito ng para sa pangalan. Ayan. Siguro, new layer na lang siya. And, gawin kong puti. Ayan. So, meron tayong initial design. And, check natin to. Lagyan natin siguro to ng stroke. Ayan. Stroke. Kunin ko yung ayan. So, may design na tayo ng may stroke na yung ating ito. Sunod, lagyan na natin ng okay, lakayan pa natin ang konting logo. Ayan. So, lalagyan na natin ang pangalan ng empleyado. Ayan. So, check natin. So, meron tayong photo. Meron tayong, ito yung mahalaga dito yung photo. Kasi lalagay natin yung picture ng empleyado or picture ng estudyante. Sunod ay pangalan nila. So, letter T sa keyboard. Ayan. Tapos, lagay natin ay employees. Ayan. Employees name.
Then, yung size, syempre, kailangan nating iayos. Okay. Kaya na yung employee's name natin. So, baba ko lang siguro ng konti. Then, ikakopy ko uli para sa position naman. So, designation or position. So, position na lang siguro. So, naka-ano siya, yung employee's name natin ay naka-sentro. Ayan. Center align, pati yung position. Para pag nag-extract tayo ng position nila or ng name, automatic yung distribution ay manggagaling sa gitna. So, ganun yun ang procedure natin. Yung position siguro ay lagyan natin ng regular size. So, gawin natin siguro ay mga 12. Yeah, done. So, may position na siya, may employee's name na. Then, susunod, ano pa yung mga common na inilalagay natin sa ID. Lagyan natin ng employee's ID. Dito tayo sa taas naman. So, lagay natin dyan na employee's ID. Number pala. Yan. So, litan na lang siguro, mga 9. Ayan. Then, left. Ayan. Tapos, copy natin. Alt drag. Tapos, i-left indent naman natin. Para yung distribution niya ay papunta dun sa kabilang side. So, papangalan natin dito ay number or ID number. So, ID number. Ayan. Ayan. So, yan po siya. And siguro laki ng konti. Siguro mga 10. 11. Yeah, 11. Then, design natin, mga siguro puti. Ito rin, putiin natin. So, mayroon tayong initial design para sa ID. And, lagyan natin ng placeholder or image holder para sa barcode. So, lagyan natin ng rectangle. So, dito na yung barcode natin. Ayan ang barcode. So, pangalan natin barcode. Tapos, siguro wala na siyang fill. Tapos, wala na siyang stroke. Or, wala nang stroke. Pero for the meantime, lagyan natin para mamaya makikita natin kung paano yung procedure. Para makita natin yung placeholder natin para sa barcode. So, sampulan natin na lagyan ng barcode para alam natin. So, ito yung barcode natin. Click and drag natin. Yeah. And, okay, lagay muna natin. So, ito yung barcode natin. Para alam natin yung size. Ayan. Shift drag, papunta ron. So, yan yung barcode natin. Ayan. So, iti-trim down natin siya. So, lagyan natin ng new layer siguro. Ayan. Oops, sorry. Ito yung kanina yung barcode. So, ayan. Lalagyan natin ng masking para itong pangalan sa baba ng barcode ay tatanggalin na. Ayan. So, yun lang yung kailangan natin. Napalaki yata. Ayan. So, brush out. Ayan. So, ito tatanggalin na natin. So, dito sa ating itong barcode placeholder, tanggalan na natin siguro ng dapat wala na siyang eto, yung margin line niya. So, tanggalan natin. Windows Properties. Yun, lumabas na ulit yung Properties. So, tanggalan natin ng eto. So, yan po yung magiging placeholder natin para sa barcode. And kung gusto nyo mag-generate ng barcode para sa employee's ID or sa student ID, meron pong tinatawag na pre-online barcode generator. So, ito po yung website nila. Ayan po siya. Ang kailangan lang nila, ilagay mo yung pangalan o kung anong information ang ilalagay ninyo. Halimbawa, lagay natin ang pangalan.
Tapos, i-refresh nyo lang, mag-generate siya ng barcode. Ayan, refresh, mag-generate siya ng barcode dito na pwede mo nang gamitin para sa ID. Kung gusto mo man, halimbawa, eskwelahan, so, halimbawa ay technological, anyways, kahit ang school. So, i-type nyo lang, lalabas dito. Ayan, and meron silang mga klase ng sample ng barcode. Ayan. Ayan. Kung gusto mo gamitan ng postal code or ng ayan, business card, event, wifi, and so on. So, marami po yung item na nariyan. Ayan. Anyway, type nyo lang po barcode generator. Lalabas po yan. Pre-online barcode generator kung gusto nyo gumamit ng barcode. So, ayan. So, pakita natin mamaya. So, yun ang initial natin. So, meron tayong employee's name, position, employee's ID, dito yon. Tapos, signature naman. So, mag-create din tayo ng para sa signature. Kung gusto nyo lagyan ng signature, so, create naman tayo ng placeholder para sa signature. So, assume natin na dito yung signature. Yan, naka-overlap sa picture para may konting security. May konting design. Ayan. Mag-overlap yan dun sa ano natin, sa picture. So, meron tayong okay, litan ng konti siguro. Ayan. So, dito yung signature natin. So, ganun pa rin. Yung layer name niya ay kailangan palitan. So, lalagyan natin dito, signature. Ngayon, papakita natin bakit napakahalaga ng layer name doon sa tinatawag nating variables. So, yun yung design ng ano natin, ID. And lagyan siguro natin ito ng konting, resize na konti. Ayan. Then, lagyan natin siguro ng address. So, sabihin natin phase 5, block 2, lot 11. Ayan. Sabihin natin Timothy Street. Ayan. So, sample lang naman itong address. Baka naman kopyahin nyo. Ayan. Tapos, sabi natin Bacoor, Cavite, Philippines. Ayan. Then, palitan na konti. Siguro mga 8. Ayan. So, yan po yung design ng ID natin. Ayan. Siguro liitin pa ng konti ito. Ayan, ang design natin. And, okay, so yan po yung initial na design natin. So, ano yung susunod natin gagawin? I-organize po natin yung ating drawing. So, ang photo ay placeholder dito ng photo ng empleyado. So, kailangan mahalaga yung item na yan dito. Employee's name. So, kung makikita nyo, employee's number, ibaba na natin siya. Ayan. Tapos, signature, ito yung photo, mag-overlap, ibig sabihin yung signature sa photo. Yeah, done. Okay na yan. Itong barcode, okay na rin siya. So, mag-overlap yung photo tsaka barcode. So, dapat na yung barcode sa taas. Ayan. So, ID number, barcode, ayan, signature sa baba, photo, itong placeholder ng photo, position, dito, tapos employee's name, ayun, employee's number, so hindi na siya, ano na siya, label na to, hindi na siya placeholder, hindi na siya text placeholder. So itong mga item na nakapix ay i-group na natin para madali i-handle. So mula sa employee's number, ayan, halimbawa dito. Yeah, mula dito, tsaka ito. I-group na natin para madali i-handle. Okay, yan na po yung initial design ng ID. And kung gusto nyo lagyan ng design, so check natin kung lagyan natin ng design. Counting design. Okay, siguro ito. Ayan. Ito ay click and drag.
Yan. So, and lagyan natin ng blending mode para magkaroon ng kaunting design. Ayan. Siguro, yan na lang siguro. And, bubuhayin ko lang itong margin na to. So, check natin. Baba. Ayan. Okay, so yan po yung initial design ng ating ID or sabihin natin school ID o whatever kung anong gusto nyong tawagin. So, yan yung initial design natin. Okay, so ano ba yung susunod dito? So, inihiwalay po natin yung mga gagamitan natin yung variables doon sa main design natin para madaling i-handle. So, ang susunod dito, kukunin na natin yung database ng ating mga empleyado or ng mga estudyante. So, meron ako naka-prepare dito. Ito na siya. Ito, employees ID. Ayan. So, meron tayo siyam. So, ito yung ID nila. So, kung masyado mahaba, mapalitan natin. Ayan. Click and drag. Ayan. So, meron siyang ID number. Makita nyo dito. Isang word. Name, position, photo, signature, barcode. So, itong mga pangalan ng column natin sa Excel, siya rin yung dapat makita natin na pangalan ng layer na papalitan ng variables. So, paano yun? Tingnan natin sa Excel. So, sa Excel, yung column ay ID number. So, meron tayong ID number dito. Pero take note dun sa pangalan ng layer natin sa Photoshop. ID number nakalagay. So, merong space. Yung Excel natin, walang space. Yung name, so, hanapin ang employee's name. So, nakalagay dito employee's name. So, dapat magkapareha sila ng label tsaka yung column name natin sa Excel. So, ID number, dapat walang space. Ayan. So, tanggalan natin ang space. Ayan, barcode, signature, photo. So, okay na itong item na to. Then, sa Excel, position, photo, signature, barcode. So, dapat pare-pareha sila ng pangalan. Kung barcode, barcode. Baka lagay ng S dito, hindi siya tatanggapin ng ating variables. Okay, so ano susunod? Susunod dito, siyempre, kung may database kayo ng mga empleyado ninyo or ng estudyante, and meron na rin kayong database ng mga picture. So, halimbawa, ito yung photo naman. Ayan. Meron siyang sariling folder. So, photo. Ayan. Nakita natin. Pata ko na rin ang pangalan ng spelling. Ginawa kong capital. So, ito yung mga photo at ito ay photo number 1. Ibig sabihin, picture ito nung nasa database natin ng ito, number 1, 2, 3, hanggang 11. So, ito yon hanggang 19. So, ganun po yung arrangement. Baka magkabali-baligtad. So, bahala na po kayo dun sa database ninyo. So, pinapakita natin na meron siyang sarili folder. So, signature ganun din. Ayan, ito yung number 1, number 2, number 3, number 4, and so on. Ayan siya. And, take note po ha, kaya ako naglagay ng maraming image holder o picture holder para makita natin kung paano. Tingnan natin. Itong photo natin, ang extension ng picture ay check natin ha. Details, JPEG. Yung signature natin, ang extension nila ay check natin. Check. Okay, details, view details, PNG. Tapos yung barcode natin ay GIF yata to. So check natin. View details. So napakalaga rin ng extension niya na GIF. So, ganun po yung gagawin natin. Okay, may isa pang item dito. Yung signature natin, pag inilagay dito, sampulan po natin na. So, puntahan natin to. So, yung iba ay PNG, walang background. So, kung titingnan nyo dito, black, wala itong background. Ito, meron pa. So, paano natin tatanggalan dito ng background pagdating sa Photoshop? Halimbawa ito. Lagay natin dito sa Photoshop natin. So, ito yung sample. Oops, umikot. Sorry. Ikotin na lang natin. Ayan. Pag inilagay natin sa Photoshop, yan po ang mangyayari. So,
Kaya mangyari ang tema niyan, naka-overlap dito yon sa picture. Ayan po yan. Kaya lang, may background siya puti. So, paano yung gagawin natin doon? So, nasan ba yung placeholder natin ng signature? Ito siya. So, ang gagawin natin, sampulan natin itong sample ng signature. Ayan. Normally, ang ginagawa ng iba, eyedropper tool or rather eto, magic wand. Tapos, tinatagal yung white dito. Kaya lang, pag ganong case, maraming pixel ang matitira dito. Hindi siya 100% mababawas. Kasi una-una, yung file ng signature natin, hindi natin alam kung gaano kalaki yung pixel niya. Pero kung maliit ang pixel niya, marami siyang puting makikita pa dito. So, gawin natin ang paraan. Zoom all natin. So, dito natin ilagay sa banda rito. Off muna natin yung photo. Sampulan natin tong ito. Ang ginagawa ko pag ganong case, double click lang yung side ng layer. Ayan. Pupunta po yan dun sa layer style. Sa pakita natin. Ayan. Doon sa layer style, may makita kayong nakalagay dito ay this layer. Itong bar na to, pag hinatak ninyo yung slider, ayan, nangyayari dyan. Tinatanggal niya yung white. Pag nag-press kayo ng Alt sa keyboard, paghihiwalay niyo itong slider, para hindi masyadong sharp yung pagkakatanggal ng white. Ayan siya. Ayan, madaling natanggal. Ayan siya. Ito talagang pixelated, kaya wala na tayong choice. Pero mapapansin niyo yung puti niya natanggal. Tanggalin na, balikan natin. Gawin natin ay rasterize ko lang. Subukan nating i-one tool yung puti. Okay, tanggalan natin ang puti yan. One tool, tapos delete. Ayan po yung mangyayari. Pero kung gagawin natin ay mula dito sa layer niya, tapos layer style, slide natin. Ayan, medyo mas pino kung titingnan natin kumpara dun sa i-delete mo yung white background. Ayan siya. So, ganun lang gagawin natin dun sa layer. So, paano yun? Ito yung signature natin. Double click nyo lang sa side. Ayan. Tapos, ayan. I-assume nyo yung mga kalahati siguro. Ayan. Para pag inilagay dyan yung signature, automatic tanggal na yung background doon. So, yun yung isa sa mga procedure. Although, hindi siya part ng variables natin, pero maganda rin pag-aralan in case na maglalagay kayo ng signature. Okay, so moving on, puntahan natin yung Excel natin. Ito yung Excel natin. And doon sa Excel natin, mapapansin nyo din sa tapat ng picture. Ito yung sa tapat ng column, tapos tapat ng picture. Ito yung, ang ilalagay natin dito, yung pangalan ng folder. Na kung saan na yung mga picture. So, dapat ang nakalagay dito yung image folder natin, kung nasaan yung mga photos nila. So, paano yun? Tingnan natin. So, ito yung mga photos nila. Ayan siya. So, ano yung pangalan ng photo? So, yun, letter P. Pangalan ng folder, photo. So, ilalagay natin dito folder name. So, yan, double click natin. Tapos, ilagay natin dyan ay photo. Photo. Tapos, backslash or slash. Tapos, susunod dyan, file name. So, titingnan natin yung loob nito. Ayun, file name 1. So, 1 yung file name ng picture nung unang empleyado. So, ilalagay natin dito sa Excel, 1. Tapos, file name ay 1. Anong extension ng picture? JPG. So, doon sa Excel, ilalagay natin dito ay .jpg. So, yan po yung procedure ng ating variable. So, meron na tayo ngayon. Kakopy na lang natin siya. Copy. Tapos, i-paste natin dito. Oops. Copy. Tapos, Copy. Tapos, paste natin dito. Ayan. Tapos, syempre, ang mangyari dito, pag hindi nyo pinalitan yung file name, kung ano yung picture ng empleyado sa number 1, kakopy nyo hanggang dun. Pare-para sila ng picture. So, ang gagawin nyo dito, check nyo yung picture. Yan, 1, 2, 3 hanggang 19, yung empleyado ninyo, or yung estudyante. So, i-rename natin to 2. So, ganyan yung procedure. Tapos, 3.
Tapos 4. Ayan. So, kailangan na kung ano yung picture nila, yun dapat yung maging nakalagay na file name dito. So, 5. Tapos, ayan. 6. So, hanggang sa matapos yung kompletong database. Sa una, medyo titingnan natin, parang ang tagal. Kasi unang-una, database kasi itong tinitingnan natin ngayon. So, kung hindi naka-organize yung database ninyo, halimbawa mga picture, mga signature nila, matagal talaga iayos sa una. Pero kung naka-organize naman yung mga database ng listing ninyo, ng bawat empleyado o ng estudyante, ang gagawin nyo lang, ika-copy paste nyo lang. So, ganun po yung tema. Ayan. 11, 12, ayan, 13, 14, 15. So, hanggang sa matapos yung ano. Pero, kailangan i-counter check nyo. Baka yung bawat yung number 16 na empleyado, baka yung picture niya is hindi yung para sa nakalagay sa 16. So, it's a matter of organizing your document po yan. 17, ayan, 18, 19. So, done. And the same thing sa signature din. So, folder name plus file name extension, tsaka extension. So, check natin yung signature. Ayun, signature, tapos 1, 2, 3, 4, 5 din. Ayun, hanggang 19. So, ang bago lang ay yung signature. So, i-copy ko na lang to. I-paste natin dito. Tapos, baguhin natin yung ito. Ang nakalagay dyan ay signature. Ayan. So, gano'n lang naman magiging mangyari. So, kakopy na lang natin itong mga to. Copy. Paste natin ngayon dito. Yung nga lang, kailangan palitan nyo na yung photo. So, kung marunong kayo mag-filter, and ayan. Meron dyang find o replace. Ayun, find and replace. So, replace natin. So, find what? So, photo. Ayan. Replace with signature. Ayan. Photo, signature. Replace all. Okay. So, mas mabilis. So, sa barcode, ganun din. Check natin yung barcode. Kung ano yung mga file name ng barcode natin. Ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. By the way, dito balikan natin to kasi naka-JPEG dito. Pero kung titingnan nyo yung folder ninyo ng mga signature, naka-PNG. So, pinakita natin to kanina. So, tingnan uli natin. Ayun, naka-PNG. So, the same thing. Highlight natin tong item na to, yung column. Then, find and select or replace. Tapos, lagay natin ay JPG. Ayan. Point JPG. Replace with point PNG. Ayan. Replace all. Ayan. So, ganyan po yung paggamit ng Excel. Kung medyo nagugulahan pa kayo sa Excel, abangan nyo po yung ating MS Excel Essential Training. From basic to advanced din po yun. Hanggang sa database. Ayun. Hanggang sa macro, meron tayo ng topic. So, sunod sa barcode, copy natin itong isa na to, then paste up, sorry. I-copy natin itong lahat ng column na to, then paste natin dito. So, ayan siya. So, paano i-replace? Ulitin natin. So, ang barcode natin ay naka-GIF naman. So, at least nakikita nyo yung extension, kaya natin nilagyan ng mga item. So, GIF nakalagay. So, okay. Check natin. Find and replace. So, paltan yung, unahin muna natin yung point PNG to point GIF. Yeah, replace all. Done. Tapos yung signature. Tapos, papalitan ng barcode. Replace all. Sorry dun sa sound. Hayaan po siya. So, GIF, PNG, plus JPG.
So, okay na po yung file. Save natin para meron tayong backup. Tapos, save as uli natin. Pero kukunin natin na extension. So, kung nasaan yung database natin, dapat magkakasama pati yung folder. So, gawin natin yung CSV. Ayan, CSV, then save. So, done na po tayo doon. Ayan, then, punta tayo sa Photoshop natin. Sa Photoshop, ang sunod na gagawin natin, so, isave mo, syempre, dapat isave mo na ninyo yung drawing or yung file. So, file, save as. Sabihin natin the same location pa rin para sama-sama sila. Ayan. Sabihin natin employees. So, sabihin natin company ID. Ayan, company ID. Done. Save. Sunod, doon na po tayo, mag-extract na po tayo ng data gamit ang variables. So, pupunta tayo ng image sa menu, then puntahan nyo yung variables, tapos define. Doon sa define, makita nyo dito, define tapos layer. Under ng layer, nandiyan na po yung mga layer na ginawa mo dito sa drawing ninyo or sa card ninyo. So, naka-highlight yung signature, kaya dito nakalagay signature. So, unahin natin yung ID number sa taas. ID number, ayan. Then, text replacement. Anong ilalagay natin dito? Yung nasa column natin. Ayun o, ID number. So, para sure, copy natin to. Tapos, i-paste natin dito. Next, barcode. So, barcode yung sumusunod dito. So, tingnan natin yung Excel. Ano ba yon? Barcode. So, tama yung spelling, barcode. Kinopy na lang natin. Ilalagay natin dito. Pixel replacement. So, bakit hindi siya text replacement? Yung kaninang ID number ay text. Nakalagay yung letter T. Oh. Text ang ilalagay niya. Ito namang barcode ay image. Kaya nakalagay dyan ay pixel replacement. So, click natin yung checkbox. Tapos, i-type natin dito ay barcode. So, paano ang fitting nila? So, kung titingnan natin dito, zoom natin ng kaunti. Tapos, lagyan natin sa paint para makita natin. So, doon sa fitting, ayan o, merong nakalagay na registration mark. So, nakasentro yung registration mark natin. Ito yun o. Ayan. So, meaning, mag-expand yung signature natin mula sa gitna, papuntang left and papuntang right, and top and bottom. So, meaning, magpipit yung image natin gamit yung kanyang sentro. Ayan. Tapos, method ay pit. So, may mga scenario din dito na pit, ipipit niya yung pinakamalaking side nung image mo doon sa ating image holder sa Photoshop. Fill, i-cover niya ng buo yung box natin, yung placeholder natin. As is, yung size niya, yung conform, kunin natin yung pit. So, ipipit niya yung pinakamahabang side ng ating image doon sa placeholder natin. Sunod, barcode. Susunod ay signature. So, pixel replacement pa rin, tapos signature dito. Take note po dun sa spelling. Baka magkamali kayo spelling. Dapat ko ano yung spelling na nakalagay dito sa column ninyo sa Excel, siya din yung nakalagay dito sa variables. Ayan. So, the same thing. Fit pa rin. Then, next, photo. So, pixel replacement. Tapos, lalagay natin dito ay photo. The same thing din, nakapit, pati yung kanyang registration mark. Next, kaya position, text replacement. So, dito ay, check natin yung column. Ayan, position. Copy. Ilagay sa variables natin. Next, employee's name. So, name. Text replacement. Check natin yung Excel. Name. Ayan. Tapos, lagay natin dito name. So, done na po yun. Susunod natin gagawin ay next natin dito. Sunod, i-off na po natin yung Excel natin. Close na natin siya. Ayan. So, may nabago ba tayo? Wala namang nabago. No? So, don't save. Ayan. Tapos, preview natin. So, rather, after ng next, i-import natin yung file, yung CSV natin.
So, dito sa import dialog box, puntahan yung extension kasi nakalagay dyan po ay txt or text file. So, call natin ay CSV. Ito na po yung employee's ID, then load. Ayan. So, nag-load na siya, then i-okay natin. Ayan, preview natin ngayon. So, ito na po yung preview ng ano natin, na design. Ayan po. So, ito yung ating barcode. Hindi nga lang naka-align ng maganda. Medyo hindi siya nag-expand. So, mamaya checkin natin kung ano yung nakuha nating fitting dito sa barcode. Yung picture okay naman. Yung signature medyo okay naman siya. Ayan. So, i-okay muna natin. Check natin yung ating barcode. Ayan. Check natin. Punta natin yung properties. Ayan. Hop. Check natin yung stroke niya. Ayun, ang barcode natin. So, lumiit sa barcode. Mas maganda, fit siya dito ng lahat. So, yun, tatargetin natin. So, babalikan natin yung image sa variables natin. Define. So, check natin yung barcode. Yun, naka-fit siya. So, check natin kung fill naman ang possible. Ayan, okay natin. Or next natin. Tapos, preview ulit natin. So, ayun naman yung nakikita nyo. Kung mapapansin nyo yung barcode. Nag-expand naman. So, check ulit natin. So, back tayo sa previous natin. Barcode, fill. So, fit. Ayan. So, fit na lang natin siguro. Clip to bounding box. So, check natin. Fill, tapos clip to bounding box. Next ulit natin, then preview. Ayan. Mas okay po yon. So, ginawa natin ay balikan natin yung previous natin. Ayan, naka-fill pero naka-clip sa bounding box. Meaning yung placeholder natin, ipipit niya doon sa bounding box. Ayan, mas okay yung kumpara doon sa isa. Ayan, kasi kung fill, nawawala yung pit pala. So, okay natin. And, check naman kaya natin yung signature, kung ano yung magiging tema. So, clip to bounding box na rin natin siguro. Ayan, then, next natin. Ayan. So, putol naman siya, mapuputol. So, hindi rin sa applicable. So, balik, previous. Then, signature. Kung conform naman natin, check ulit natin. Ayan, mas okay yung naka-conform. Ayan, mas okay yung naka-conform. So, balikan na din natin yung ating barcode. Ayan, sa taas. Previous, tapos sa barcode. Check din natin kung conform. Next. Ayun, mas okay yata yung naka-conform. So, yan po yung ating nagamit na variables. Ayan na po yung itsura natin. Then, ang susunod dyan, nagkaroon ng tanggalin natin yung stroke niya. Ayan. Susunod dyan, puntahan po natin yung file. Then, export. Tapos, dataset as file. Ayan. So, nakalagay yan ay all dataset. So, nakalagay all dataset. Tapos, ano extension? So, PSD file. Tapos, saan natin ilalagay? Select folder tayo dito. Tapos, sabihin natin Photoshop. So, ito yung employee's ID. Dito lang ilalagay sa employee's ID. So, select folder. Ayan, then okay natin. Ayan. So, kino-convert niya na yung bawat file. Could not export dataset 10 because the replacement file was not found. Okay lang natin. Nag-error yung number 10 natin. Ayan. So, tingnan natin yung file. So, ito na po yung ating employee's ID. Ito na po yung sham. So, nagkaroon ng error doon sa pang number 10. Baka siguro mali lang yung pagkaka-arrangement nung yung mga dito, ayan. Although pwede mang i-check uli para, ayun, nakalagay dito. PNG, nakalagay dito JPEG file. So, ito yung naging error. So, dapat dun sa Excel natin, palitan natin ng PNG siya, hindi siya JPEG. So, ito yung naging isang error dun.
So, okay. So, nakuha na po natin yung bawat file. Ito na yung employee's ID. Ayan. So, pwede nang ready to print na po itong mga item na to. So, paano naman natin ipiprint yung item na yon? So, actually, pwede nyo na i-print actually dito. Ayan, agad dito. Pero, halimbawa, in case na ayaw mo nang i-open sa Photoshop, so, pwede mo i-convert sa JPEG na yung PSD file na yon. So, paano yon? So, pupunta naman natin yung tinatawag nating action. So, save ko muna yung file para meron tayong backup. Save. So, company ID, save natin. Yes. Okay natin. So, close ko na ito ngayon. So, done na po tayo sa tinatawag na variables. And yung pong variables na yun, pwede nyo rin i-apply paggawa ng business card. So, kung ano yung gusto mong i-input sa business card, siya yung gagawa mo ng column para sa dito, para sa Excel. Ayan siya. Name, position, email, mobile. So, ito naman yung gagawin mo ng mga text sa yung frame niya, lalagyan mo siya ng text para doon. So, lalagyan mo ng placeholder para dito sa item na to. So, the same thing din do sa part na yon. So, mamaya pakita natin. Unahin muna natin tong action. So, open muna natin isa. Open natin isang file. So, employee's ID, company set. So, ito yon. Naka-ano siya, naka-layer ba yan? Layer by layer yan. Check natin ibang item. Data set 2. Ayan, ito yung signature niya. Halimbawa, yung isa pang item, control 0 natin, o control O. Ayan. So, yan yung ID natin ngayon. Okay. So, gagawin natin yung action ngayon. So, paano gagawin yun? Ang gagawin natin, ko-convert natin to ng JPEG file, yung PSD. Para madaling i-print. Hindi na natin bubuklan isa-isa para i-convert sa PSD. So, gagawin natin action para automated yung conversion. So, paano yun? Punta natin yung Windows, then Action. I-clear out natin itong lahat na to. Then, punta tayo dun sa tatlong bar sa gilid, dun sa taas. Tapos, lagay natin ay reset or clear all action. Done. Sunod. Una, depende kasi kung saan mo ipiprint yung ID. Assume na meron kayong ID printer. So, doon na lang ipiprint. Kaya hindi na natin kailangang dalhin to sa A4 para i-layout, para i-print lahat. So, assume natin na meron kayong ID printer. So, create tayong action. Tapos, sabi natin dito ay PSD to JPEG. Ayan. Then, record. Ayan, record. So, mangyari doon, so kahit hindi mo na gawin to, nagawin mo na lang ay file, save as, tapos punta ka sa kung saan mo siya save, ayan, sabi natin new folder, tapos for printing, ayan, kaya lang naka-record to ha, o naka-record yan doon, so dapat wala yung record na yon. Ulitin natin yung record na yon. So, cancelin natin muna to. Cancel. Erase natin. Ayan, so wala na siyang laman. Kasi yung baka mag-create siya ng action din para doon. So, tinanggal lang natin yung action na yon. So, ulitin natin. Mag-create muna tayo ng for printing na folder. Para dyan natin ilalagay yung JPEG converted. So, ulitin natin. Paano tayo mag-create ng action? So, Windows, Action. Tapos, punta tayo dun sa tatlong bar sa taas, dun sa option. Tapos, nag-clear tayo ng action para walang laman. Sunod, click natin yung malita button sa taas, sa baba. Meron kayong makitang positive na merong square. Nakalagay dyan, create new action. Tapos, pangalanan yung name ng action natin. Sabi natin PSD to JPG. Then, okay natin, record. Sunod, file, save as. Tapos, save on computer. Actually, may issue kasi dito. Pag nag-save as kasi kayo, required kayong gumawa ng file name para doon. So, ang gawin natin, off muna natin. Gawin natin, para hindi na gagawa ng file name, mismong ito na yung magiging file name niya.
So, check ulit natin. File, save as, save on computer, PSD file. Check natin kung mag-a-apply. Yeah, for printing. So, save. Ayan, then okay natin. Tapos, close. Ayan, wala tayong sinave. So, off ko na rin to. Ayan. So, check natin. Nasaan na yung file na yon? So, for printing, ito yung file. So, ready to print na yan. So, gawin natin doon sa ibang item. Delete na natin to. So, paano yan? Punta kayo ng file, automate, batch. Tapos, ito yung action, current action natin. Since isa naman yung nariyan dyan. So, ito lang yung nakalagay dito sa action natin. PSD2 JPEG. Then, select folder. Select natin yung panggagalingan ng PSD file. So, nasaan ba yung PSD file natin? Nasa employees ID. Ayun siya. So, check natin dito sa ating Photoshop. Employees ID. Ito yon. So, select folder. So, check natin. Employees ID. Ayun siya. Tapos, destination. So, choose natin ang destination. Kunin natin yung employees ID for printing. Select folder. So, for printing, employees ID. Then, ito, nan muna natin. Kasi wala naman tayong gagawin. So, ayan na yung file. Then, okay natin. Please choose document name, serial number, and so on. So, document name daw. Lagyan natin document name. Ayan, then, okay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito na po yung file ng ating for printing. Ayan na siya. So, ganun po yung paggamit ng action tsaka yung variables. So, ayan siya. Ready to print na yung ID ninyo. At least madali na i-print. Hindi na kailangan buksan isa sa Photoshop tapos print. So, pag naka-JPEG, kahit i-highlight nyo lang lahat, then print. Madali na yung printing. So, yan po yung procedure ng paggamit ng variables tsaka ng action sa Photoshop. Eh, pinakita natin paano mag-generate ng mga ID mula dun sa data na galing sa Excel. So, from Excel, ginamitan ng variable papuntang Photoshop. Tapos, ginamitan ng action para i-convert sa PSD or sa JPEG yung PSD file. Yan po yung naging natin, topic. Ngayon, subukan po natin na para naman sa business card. So, okay. Open natin yung ating company ID, yung JPEG. Or rather ito. Then, save as natin. File, save as. Ito na rin yung gagawin natin para sa calling card. Save on computer. Then, business card naman tayo. Ayan, business card. Calling card na lang. Ayan. So, calling card, yung kinuha natin. Okay, so, syempre, una doon, mawala na yung picture. Oops, sorry. So, mawala na yung picture doon. So, tanggalin natin itong picture. Yung barcode, wala na siyang barcode. Signature, wala na rin. Tsaka yung photo. So, matitira na lang ay employees ID ay wala na rin. Yan. So, yun lang naman kailangan natin sa calling card. So, name, nadun pa. Position, nadun din. Tapos, yung ID number, wala na. So, di-delete na natin. So, matitira lang ay employees ID, yung label, wala na rin. So, tatanggalin na rin natin. And, yan yung mga matitirang design. So, lagyan natin ng design siguro. Ayan. Itong name niya ay ayan, naka-ano pa rin siya. Take note, naka-ano pa rin yan. Naka-variables pa rin, oh. Naka-dataset pa rin yan. So, tanggalin na natin sila lahat. Ayan. Previous. Tanggalin na rin natin yung define preset. So, wala na siya ngayon. Wala na siyang connection. Okay, so name. So, again, bahala na kayo sa design kung anong gusto nyong gawing design. So, kunyari, ito yung design natin. Siguro,
check natin. Siguro dito tayo magagawa naman. Ayan, Control T, laki ng konti. Ayan, siguro tanggalin natin tong ayan, tanggalin na natin tong tinatawag nating merong ano. Ayan. Yung white, check natin kung pwedeng tanggalin. So, logo, tsaka yung white, yeah, magkakasama na sila. So, ayan. So, bahala na kayo sa design. So, gano'n lang naman siya. Merge layer natin. Control T. Ayan, para wala na siyang ayan, wala na siyang background. Check natin yung ayan. Sunod, syempre yung design. Ayan, gawa tayong design na panibago. Ayan, so Control 0 natin and kunin natin yung ating logo. So, dito na lang yung logo natin sa kabilang side. Okay, so sample lang naman siya. So, assuming na ito yung design natin. And, pangit siguro. So, ganyan lang siguro, kasimple. Ayan. And, ito yung magiging, ano natin, pangalan. So, palta natin. Ayan, sabi natin name. Oops, sorry. Ayan. And, siguro dito natin ilagay. Then, position nila. Ayan. Ayan. So, check natin. Okay, so yan po yung sample ng design and check natin yung ating database kung ano yung ilalagay natin. So name, position, email, tsaka mobile number. Ayan, so email nila. So email nung empleyado. Assuming natin na yun. So copy natin to, account executive. Ayan, so lalagay natin yun ay telephone or contact or mobile. Ayan, mobile number. Ayan. Control T. Ayan, kunyari dito yung mobile number.
Kitain natin. Pinod ay yung email nila. Ayan. So, isa ay email. Ayan. Email. So, gaya natin naka-left indent naman ngayon. So, itong name, unahin natin ang name, double click. So, left align. Ayan. Tapos, account executive, left align din. So, done. Mobile number, left align. Tapos, email, left align. Ayan. Tapos, ito yung company. Okay, so yan ang sample design natin. Sinimplihan na lang natin. So, ayan yung nagiging tema ng design natin. So, kailangan mayroon tayong placeholder para dun sa ating variables dito sa mali pa spelling account executive natin. Ayan. Ayan. O, tinama natin. Ayan. So, kailangan natin ng placeholder ngayon. So, gagawa natin ngayon dito. Pero bago yon, medyo iayos natin yung design. Ayan. So, tapos dito, or dito lang sa baba siguro to. Ayan. Sabihin natin, magiging services nila. So, check natin. Lagyan natin ng mga services naman. Control, ayan. Modeling, rendering, and so on. So, ito yung sample. Ayan. So, check natin. Ayan. Kunyari yung mga services na gustong i-offer. Ayan. So, lagyan natin ang design ngayon. So, create tayo another background. Ayan. And, okay. So, kaya nating puti. Account executive ay puti din. Mobile number ay puti din. Email ay puti na rin siguro. Yung sa ibaba ay itong address ay putiin na rin natin. Ayan. Up. Ayan. So, sample lang naman siya. And, gawin natin ng konting bar dito siguro. Okay, nating puti.
Okay, so ito po yung sample ng ano natin. Ayan. So, check natin kung ano yung pwedeng gawin pa. Sentro. Okay, so yan yung sample ng business card natin. So, pag samasamahin natin yung hindi lalagyan ng variable. So, ang variables natin na email, mobile number, account executive, yung position nila. So, i-type natin dito ay position, tapos name. Ayan. So, yan yung mga lalagyan natin ngayon. Okay, so ulitin natin or tingnan natin yung ating Excel. So, ito po yung magiging Excel natin. So, name, position, email, tsaka mobile number. And ito naman yung mga item. Hanggang 20 yung ating item. So, ngayon medyo simple na lang. Puro text holder na lang ilalagay natin. So, susunod, ilagay natin and save muna natin. File, save as. Ayan. So, calling card. So, dito na rin natin ilagay. Ilagay natin siguro, isama natin dito. Calling card. Save. Sunod, image uli. Then, punta kayo ng variables. Define. Ayan. So, tatanggalin natin yung lumang variables. So, kung mapapansin ninyo, variables ay wala na siya dito. So, define. Dataset, wala naman siya dito. Wala. So, previous natin. Image, variable, define. So, unahin natin email. So, ayan, email, text placement, email. So, take note dun sa pangalan ng column natin. Ayun, email. So, tama. Ayan. And kailangan the same siya ng pangalan ng layer. So, email. So, tama siya. Next, mobile number. So, text replacement. Dito ay mobile. So, mobile ilalagay natin. So, mobile. Next, sa position. So, check natin yung Excel natin. Position pa rin. Tapos, lagay natin dito position. Next, name. Tapos, name uli. So, name. So, tama yung ating mga column plus yung layer na ginamit natin sa variables. Ito ay isi-save as natin para sa CSV natin. Ayan, CSV. Ayan, so, business card, save. Then, exit natin. Kasi pag naka-open po yan, hindi siya mag-e-error. So, tingnan natin. Next. So, import. File. Palitan yung extension. Gayong CSV. Then, business card. Ayan, no. So, kailangan naka-close ito. Oops, sorry. Naka-close ito. Ayan, so, close na siya. Then, okay muna natin. Import, okay natin. So, okay natin. Cancel. Then, image, variable, dataset. Pero, check natin kung nakuha to. Ayan. Hindi natin na i-okay kanina, kaya bumalik dito. So, email, text replacement. So, i-type na lang natin. Konti lang naman siya. So, email, next. Mobile number, text replacement, mobile. Position, position, tama. Name, name, tama. Group, so wala na siya. Then, okay muna natin. Then, image, variable, define. Next natin, or pwede kayong dumirekta ng image, variable, dataset. Tapos, import nyo kagad yung file. Select. Palitan yung extension, ganyan CSV. I-select yung CSV file, yung business card. Then, okay natin. Ayan. So, ayan na po yung nakuha natin. So, nag-preview na siya ngayon. Ayan. And dito, medyo magkakaroon ng problema. Baka mahaba yung email. So, yan yung magiging problema ngayon. So, tingnan natin. Kukunin natin yung pinakamahabang may pinakamahabang business card, employees ID. Tingnan natin yung may pinakamahabang email. So, sa business card tayo. Ayan. So, may pinakamahaba ay, ayun, si Daisy. Check natin. Yun. Para dito kay Daisy. So, medyo kukulangin sa part na yun. Anyway, okay muna natin.
So at least okay na po yung, okay na yung variables natin. So yung graphics na lang po ay ang medyo magkakaproblema. And siguro i-move na lang natin ito ng konti. Ayan. Done. So dugtungan na lang natin itong part na to. Ayan. So yan po yung mga tinitingnan ng mga nagdi-design. Tatama ba yung ayan, okay na siya. Okay na. Okay. Okay na rin dito. So, hindi ako nag-concentrate sa design. Content talaga yung nag-concentrate tayo. And dito ay hindi masyadong naka-align. So, okay na po yan. Then, susunod na gagawin natin ay file, automate, or rather, export, dataset as file. So, create tayo ng folder, tutorial, Photoshop. So, kanina ay employee's ID or ngayon naman ay business card. So, dito tayo sa business card. Ayan. Select folder. Then, PSD file. Then, okay natin. So, yun po yung procedure ng pag-create o paggamit ng variables. So, check natin yung ating business card dito. Ayan na po yung 19 na business card. So, ang gagawin naman natin ngayon, gagawin natin ng action na i-convert siya sa PSD at the same time, i-layout siya dito sa ating sa A4 size. Kasi pag ipiprint mo siya, isang calling card lang siya. So, ang mangyayari diyan, kailangan ito mai-print natin o mai-print siya ng tama dito. So, papaano yung procedure ngayon? Pwedeng i-convert nyo muna sa JPEG yung file. Okay, okay yun. Tapos, tsaka natin dalhin dito. Pwede rin yun. Tapos, gawin natin action para sa multiple copy or multiple printing. Okay, gawin natin ngayon. I-off ko na to. Save muna natin yung file. Tapos, buksan natin yung isang file doon. So, open. Tapos, business card. Ito yon. Kunin natin isang item. Ayan, gagawa natin ang action ngayon to. So, paano yon? Ko-convert natin sa JPEG. Ipa-plot. Tapos, dadalhin natin sa ibang item. So, tingnan natin. Create muna tayo action. Window. Action. Tanggalin na po natin yung luma. Ayan. Clear out natin lahat. Ayan. Or pwede rito sa bar bar option. Then, clear all action. Next, yung pag-create ng action, pwede kayo mag-post. Halimbawa, medyo nalilito kayo sa procedure. Pwede i-post. Okay, gawin natin. Calling card for print. Ayan, record. Pag nag-read po yung sa action dito, ibig sabihin ongoing recording dito. So, yun yung procedure. So, habang nagre-record siya, paano yung gagawin natin? So, ipa-plot natin ito ngayon. So, image or rather layer. Tapos, flatten image. Ayan. Tapos, nagre-record pa rin yan. Nakita nyo, nag-flatten image dito sa action natin. Sunod, file new. Tapos, A4 size. Create. Ayan. Tapos, babalik tayo dito sa ating ginagawa. Right-click natin. Tapos, duplicate layer. Papunta dun sa ating ginagawa na untitled one. Tapos, okay natin. Pupunta tayo dito sa ginagawa natin na A4 na doon na po yung ating item. Ayun siya. So, hindi natin na-set yung size nito doon sa ID natin. Yun ang hindi natin napansin. Pero okay lang yun. Assume muna natin na ito na yung mismong size. Okay, ulitin natin. Hindi kasi natin na-check yung size ng calling card. Okay. I-post natin to. Ayan. And balik tayo dito. So, ando natin yung plotting. So, hanggang dito yon dito. Ayan, delete. So, continue pa rin to. Naka-off lang yung ating layer. Naka-off yung recording ng action natin. Sunod, i-counter check natin yung image size natin. So, nakalagay dito sa size.
inches, ayun. So, ano ba ang size ng calling card? So, check natin. Calling card size. 3.5 by 2 inches. So, 3.5 by 2 inches. Nakalagay kasi dito 200, kaya malaki yung ano. 3.5 by 2 inches. So, ito yun, dapat maging 3.5. So, image size. So, gawin natin 3.5 dito. Tapos, 2 inches. Then, okay natin. Ayun, yun ang dapat ang size. Pero, okay lang po yun. Sample lang naman siya kasi yung ano natin. Assume na sample natin yung ano. And ito kasi nakalagay dito, image size natin. 300. So, dapat siya 200. Para pareha sila ng resolution. Yun yung naging problema. Kaya nakita nyo masyado maliit. Kung gusto nyo maintindihan yung regarding sa image size, saka canvas size, and artboard, balikan nyo po yung Photoshop Essential Training Series 2. Naandun po yung mga item na yon. Okay, so tama yung ginawa natin. Okay lang yon. So, balikan natin dito. Dun sa unang-una. Ayan. So, nariyan tayo. Nag-stop tayo dun sa nag-plot tayo. Ayan siya. Okay, i-redo po natin yung action. So, para makita natin bakit kaya sobrang liit kanina. Yung pala naka 300 yung resolution natin dito at dito naman naka 200. So, what if yung untitled document natin, gawin natin 200 din yung resolution. Ayan, okay, balikan natin. So, continue ulit para sa unang-unang yan, yung back to zero tayo. So, create na action, calling card, printing, record, para hindi na ito magiging problema kasi dito pag dinala nyo itong ng buo na maraming layer dun sa document ninyo na kung saan nyo i-layout yung buong calling card. Baka ma-select nyo is by layer, magkakawatak-watak siya. So, ipa-plot na lang natin to. Ayan. So, ang gagawin, so, nagre-record siya. So, layer, plot and image, tapos, file, new, A4 size. Ito yon, gawin natin 200 dito. Para pareha sila. Create. Tapos, balikan natin yung item. Right-click. Duplicate layer, papunta dun sa item natin, untitled one, then okay natin. Balikan yung untitled one. Ayan na po yung size ng calling card natin. Sunod, syempre, kailangan natin kopyahin. Ayan, multiple copy. Ayan. Copy natin pababa. Alt drag natin. Ayan. Bigyan natin ng counting space para sa cutting. Ayan. Counting space ulit. Ayan. Counting space. Ayan. Nag-fit na yung ating calling card. 1, 2, 3, 4, 5. 10 calling card. Dun sa A4 size. Ayan. So, yan po yung magiging tema natin. Then, susunod, ready to print na po yan. So, mag-create tayo ng file para dito. So, paano yung gagawin? File save as natin ngayon. File, save as. Tapos, save on computer. Tapos, create tayo dito ng, take note naka-record po yan, baka mag-rate. So, gagawin natin ay, ipopost muna natin to. Post muna natin. Up. Ayan, post. So, create muna tayo ng external file para dito. New folder. Tapos, for printing. Ayan. Double click. Ayan. So, continue tayo dito. So, copy current layer. Nag-copy na siya, yung pinakanghuli natin. Then, record ulit natin. File, save as. Tapos, save on my computer. For printing, untitled 1. Sabi natin 1. Tapos, gawin natin JPEG. Save. Okay. So, yun po yung action natin ngayon. Then, post na natin yung action. Close na natin to. Close. Ayan.
syempre hindi nyo kailangan, hindi na i-save kasi na-save na natin. Or, teka, cancel muna natin. Balikan natin yung save. Kaya, para marunong na rin kayo mag-correct ng action. Halimbawa, yung sa saving ay medyo alanganin. Kasi dito nag-save as tayo eh. Assume natin na yung untitled one, yun ang isi-save natin file. Yun na rin yung file name. Para mawala na yung magtatanong, isi-save mo ba? Ayun. Ayun. So, tatanggalin natin yun. Tanggalin natin itong save na action dito. Ayan. So, balikan yung action. Record uli. Then, file. Save as. Or save. Yeah, save as kasi JPEG. Pero yung file name, hindi na tayo magre-retype dito. Ito na yung gagawin natin. JPEG file. Sa printing, save. Ayan. So, okay na po yung ating action. So, close na natin to. No. Ayan. Then, close na rin to. No. Para intact yung file. So, yun po yung magiging procedure. Tingnan natin yung na-save na file. Ito siya, ready for print na yung calling card nyo. So, i-extract naman natin yung ibang PSD file. So, delete na natin to, tsaka ito. Ito, i-extract natin tong 16 na to. Ito ay hindi na natin kasama. So, ilabas natin. Ayan, 19. So, paano yun? File, automate, batch, calling card for printing, tama, choose folder. So, dadali natin dun sa calling card for printing. Select folder. Sorry. Ito yung kukunin natin. Ito yung business card folder. Ayan. Tapos, sa destination, choose folder. And hanapin yung business card. Tapos, for printing. Select folder. Ayan. Ngayon, pag in-okay natin to, tingnan yung mangyari ha. Pag in-okay natin to, wala tayong gagalawin dito. Wala tayong iaano dyan. Okay natin. Para makita nyo yung magiging tema. Yan, pag nag-escape kayo sa keyboard, matitigil po yung process niyan. Kaya hintayin lang matapos. Mabilis lang naman siya. So, ginawa natin, nag-extract tayo ng JPEG file mula doon sa PSD para intact pa rin yung file ninyo. So, check natin yung file for printing. Nakita nyo, isa lang yung file name. And, itong file name na to, ang ginawa niya, yung pinakang huli yan. Check natin yung pangalan na nasa loob. Ayan. Daisy Morgan. Yung pang-sampu yan. Dun sa ating listahan. Daisy Morgan. Eto, pang-sampu nga. Okay, so paano nangyari nun? Kasi nag-save siya untitled one. Hindi tayo nag-command doon sa action na doon sa automate na i-override o mag-save as. So gagawin natin mag-save as tayo ngayon. So babalikan natin yung file. Delete na natin tong untitled one na to. So file, automate, batch. So, okay dito, nagawa natin business card. Okay din yung destination for printing, business card for printing. Pero nakita nyo itong item dito. File name, document name. Check natin yung positive sign. Or dito sa item. Sabi natin 2-digit serial number. Ayan, 2. Then, okay natin. Ayan, tingnan natin yung file habang gumagawa. Ayan siya, nire-rename na yon 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nilagay kong 0 kasi pagdating dun sa 10, 11, 12, 13, magkakaroon ng problema dun. Babalik yung sa 1. So, kung lalagyan mo ng 0, 0, 1, ayan. Ayan. At least, okay yung file naming niya. Naming convention niya. Ayan, 19. Ayan na po yung file. So, at least hindi na override yung unang file na ginawa niya. So, yun po yung procedure kung paano mag-automate. So, file, automate, batch. Tapos, dito, nilagay natin 2 decimal. Kasi kung 1, magkakaroon ng problema dito sa pagdating ng 10, 11, 12, 13.
babalik yan dun sa 1. O-override yung lower number. So, ganun po yung procedure ng tinatawag nating and ito pa at bagay okay naman to, naka-default. So, yan po yung ating procedure paano mag-create ng calling card at ng company ID gamit yung variables tsaka yung action. Variables para mag-extract ng data sa database para do sa mga record. So, i-connect nyo na lang sa Photoshop. Then, yung action ginawa natin, ginamit natin para maging automate yung sa printing tsaka yung sa pagre-reproduce ng PSD file papuntang JPEG file. So, yan po yung naging topic natin ngayon sa ating Photoshop Essential Training Series 3. Gamit yung variables in action para makapag-create and makapag-print ng maramihan ng business card and ID gamit ang Photoshop. So, yan lang po and magandang gabi po sa inyong lahat.